Hindi po yung isang ordinaryong icebreaker. Dahil ang gospel po na pinag-uusapan natin ngayon ay kung paano nakikilala ng mga tao ang ating Panginoon. No, napaka-importante rin sa atin bilang mga mananampalataya, bilang bahagi ng community na ito, nakilala natin yung bawat isa. Nang sa ganon, alam natin kung paano natin siya pakikitunguan. Amen? Alam din natin kung bakit nagkakaganon siya. No? Ang gospel po natin kanina, nung binasa, pinapakita dito ang pagka-Diyos at pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo. At tinanong niya yun, paano niyo ba ako nakikilala? Amen? Amen. Noong nakaraan, nung nag-meeting kami, tinanong ko, si Jesus ba ay mayroong kapatid? Meron ba siyang kapatid? Kahit pareho po kayong tama. Pero paliwanag natin, si Jesus, wala siyang biological mother or sister. Meron siyang kapatid sa kanyang pinsan. Yung tinutukoy po doon ng kapatid niya ay mga pinsan niya. No? Sa kapatid ni Jose. No? Galing kay Jose. Ang tawag po diyan ay brethren. Kasi po, ang pananampalatayang Hudyo sa kanila, kahit mga kamag-anak, tinatawag nilang kapatid. Si Lot, ay si Lot pala, kapatid ni Abraham. Tapos si Laban ay kapatid ni Jacob. No? Kaya si Lot ay pamangkin. No? Tama si Ate Agnes, lakbay Biblia, pamangkin siya ni Abraham. Tapos si Laban naman ay kapatid ni Jacob. Yung mga tinutukoy naman sa Bible na naririnig natin na kapatid ni Jesus, ito ay anak ni Alpeo, no? At ni Maria, ibang Maria. Yung Maria ang tinutukoy nga dito ay parang bilas ni Jose. No? So, ganun. No? Kasi, inihanda po ang ating inang Maria na maging manatiling birhen. Kaya kahit asawa pa siya ni Jose, iningatan na ni Jose si Maria. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. By the way, kagahapon po ay kapistahan ni San Jose. Pag pinag-usapan natin ang pagka-Diyos ng ating Panginoon sa Kristo, tinatawag itong incarnation. Incarnation. Sabi sa 1:14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakikita namin ang kaloradian ng tunay na kanyang biglang kaisang-isang. Kuwarating ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. No? Siya ay naging tao. Bilang Diyos, gumawa ng himala, nagkaroon, nakakaalam ng lahat. Bilang tao naman, nagutom siya. Amen? Nagutom siya. Nag-ayuno ba naman ng 40 days? Diba, gutom na gutom talaga yun. 40 days, walang kain. Nagutom, lumuha, namatay. Lahat ay para sa ating kaligtasan. Ito ang palatandaan ng tunay na pananampalataya sa Kristo. Tunay na Diyos at tunay na tao. No, ang pananampalataya daw natin ng bawat isa, tayo ay naniniwala na siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Amen? Ang tawag po doon ay hypostatic union. Kaya palakpakan po natin ang ating isang-isipin natin ngayon ang pagka-Diyos at pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo. Okay lang po? Palakpakan nga po ng malakas ang ating Panginoon. Baka makatulong po tayo. Sa Philippians 2:6-8, hayaan ko pong basahin ko sa inyo.
Ang sabi dito, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang bintiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunugin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Diyos na naging tao. Tao na nanatiling Diyos. No? Hindi po yun magkahiwalay. Hindi 50-50. Amen? Hindi 50-50. Dalawang kalikasan ng isang persona. No? Dalawang kalikasan pero isang persona. Isang tao na mayroong dalawang kalikasan. Ang ganap na pagkikipag-isa, hypostatic union. Ang pagkatao ni Kristo. Una, talakayin natin, pag-usapan natin yung kanya. Yun. Ako yun. Ayun, ang pagkatao, tapos yung isa, yung pagka-Diyos ni Kristo. Sabi dito, siya ay naging tunay na tao, nakaranas ng ano-ano? Nagutom? Nagpagod? Umiyak? Naghirap? Ano pa? Naghilagpis, namatayan ng kaibigan? Ano pa yung mga pangyayari kay Kristo bilang tao? Di ba? Nasaktan. No? Pinagkanulo. No? Ay, yung mga kakanasan niya bilang tao. No? Walang makain. Di ba? Tapos, ang sabi ng simbahan, si Kristo ay hindi kalahating tao. Yung sinasabi, hindi 50-50. Siya ay ganap na tao sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Lahat meron nangyari sa kanya bilang isang tao. Ang wala lang sa kanya, kasalanan. Amen? Amen. Wala siyang kasalanan. Kahit pa nagalit siya doon sa templo kasi binababoy, ginagawang bugad ng mga magnanakaw. No? Hindi siya nagkasala. Bilang Diyos, siya ay ang salita na naging laman kasama ng Ama mula pa simula. Sa pasimula pa, nandun na si Kristo. Nung nilikha yung mundo, kasama ng ating Ama na naglikha si Kristo. Sabi ng ating Amang nasa langit, dalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan. Sino kausap ng Ama doon? Anghel ba? Kundi yung katulad niya. Dahil ang anghel hindi naman makakalikha. Tanging ang Diyos lamang. So, nung umpisa pa, nandun na ang ating Panginoong Jesucristo. At sa Juan 1:1, at ang salita ay naging tao. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi ng simbahan, siya ay kaisang substansya. Substansya ng Ama, tunay na Diyos mula sa tunay na Diyos. Si Jesus ay tunay na Diyos mula sa tunay na Diyos. Siya ay iniluwal ng Ama. Si Jesus, galing mismo siya sa Ama. Amen? Alam niyo, nung pinagninilayan ko itong aksak na ito, mahirap siyang ipaliwanag. No? Kaya sinusubukan natin sa pinakasimple. Kasi kahit ako, hindi ko naiintindihan. No? Kung wala ang banal na Espiritu Santo, sabi ko kanina kay Ate Agnes, Brother Pong, nandyan, nasa na slide mo. Sabi ko, Ate Agnes, nagdagasan pa ako ng Spirit. No? Kasi kailangan talaga ng gabay ng Espiritu Santo. No? Kasi itong misteryo. Ha? Sabi sa Catholic Charismatic Community,
Sabi sa katekismo na Catholic Church, 467, kinikilala natin ng iisang Kristo sa dalawang kalikasan ng walang paghalo o pagbabago. Walang paghalo o pagbabago. Siya ay nananatiling Diyos at nananatiling tao. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Saan siya nagmula? Saan ba siya galing? No? The origin, mula sa lupa, siya ay pinanganak sa Nazareth, sa Bethlehem. Bethlehem, Bethlehem, bayang sinilangan ni Jesus. No? Ngayon ay kira. No? Kilala siya bilang anak ng karpintero. Sino yung kanyang tatay? Si Jose. Na isang karpintero. So ano naging trabaho ni Jesus habang lumalaki siya? Karpintero. Kaya nga kilala siya dun sa lugar na yun. Kilala yung kanyang mga kamag-anak. Kilala yung kanyang angkan. May pamilya at kasaysayan sa mundo. Naging bahagi siya ng kasaysayan na Jesus ay totoong nabuhay. Hindi siya kwento. No? Hindi siya maikling kwento lang. Hindi siya fiction. Siya ay totoong nabuhay dito. 2,000 taon na ang nakakaraan. Amen? Sabi ng simbahan, kinikilala ng simbahan ang kanyang pagiging anak ni Maria bilang patunay ng kanyang pakikibahagi sa ating kasaysayan. No, kinikilala siya na siya ay anak ni Maria. Sabi naman sa origin, siya ay mula sa langit, galing sa Ama. Ang kanyang autoridad ay hindi mula sa tao, kundi na nagsugo sa kanya. Yung kapangyarihan niya, yung authority niya, hindi galing sa pagiging tao, hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos. No? Ano ang sabi ng simbahan? Ang kanyang pagka-Diyos ay hindi nakuha lang. Ito ay likas na katangian bilang anak ng Diyos. Katangian niya yun. Kasama sa buong kanyang pagkatao, yung kanyang pagka-Diyos. Yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Kapagpagaling ng mga may sakit. No? Ano-ano yung kanyang mga katangian? Pagbigay ng buhay, pagaling ng patay. No? Maggagamot. Meron po akong tanong tungkol dito. Sabi isiniwal ang Diyos ng kanyang anak, ngunit upang bigyan siya ng katawan, ninais ng pagtulungan sa isang nilalang. No, para matupad ang kalooban ng ating Panginoon, nakipagtulungan siya sa isang nilalang. Sinong nilalang yun? Maria. Si Maria. Alam niyo ba, noon, sino dito ang nakakaalam ng kaban ng tipan kung ano yung laman? Yung Ark of the Covenant. Alam niyo yung Ark of the Covenant? Yung arko na nilalagyan ng tapyas ng bato. Kung saan nakasulat yung 10 utos. May iba pang kasama yun. Ano pa yung dalawa? Ano pa yung dalawa? Ano pa yung dalawang laman? Yung Ark of the Covenant. Ito yung mana. Yung mana na tinapay na nanggaling sa langit na kinakain noon ng mga Israelita. No? Pero yung mana na yun, hindi pwedeng umabot yung kinabukasan kasi mapapanis. Kasi bukas na naman ang umaga, meron na naman. No? Meron bago na naman. No? Tapos, yung ikalawa, yung tungkod ni Aaron. Yung tungkod ni Aaron na nagsisimbolo, yung tungkod ni Aaron ay nagsisimbolo sa pare, saserdote. No? Ang lahat ng yun ay sumisimbolo kay Kristo.
bilang gumawa ng utos yung tablet. Yung tungkod, yung pagiging pare, magpakailanman. At yung mana is Eucharistia. No? Ngayon, si Maria, siya yung bagong Ark of the Covenant. Kasi sa kanyang sinapupunan, siya yung nagdala sa ating Panginoong Jesucristo. Yung Ark of the Covenant po kasi ang binubuhat. No? Dalan-dala yan ng mga Israelita, ng mga saserdote. Pit-pit-pit nila yan. Tapos, ngayon si Maria yung naging bagong Ark of the Covenant. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang dalawang kalooban, pagsunod at kapangyarihan bilang tao, si Jesus ay nanalangin sa Gethsemane. Huwag ang kalooban ko, kundi lang ang sayo. No? Bilang tao siya nagsusumamo sa kanyang Ama. Alam niya yung paghihirap. Alam niya yung mangyayari sa kanya. No? Sabi ng simbahan, mayroon siyang human will na malayang sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero kailangan niyang sundin ang ating Amang nasa langit. Kasi ayun yung kanyang tungkulin ang iligtas ng tao. Kahit mahirap yun. Alam niyo ba, yung eksena sa halamanan ng Gethsemane, habang siya ay nagdarasal, nararamdaman niya na, hindi niya lang nakikita, nararamdaman niya na kung ano yung mangyayari sa kanya. Pati yung sakit nun, no? Pati yung sakit nun, nararamdaman niya na yung mga palo, yung mga hampas, yung pagpapako sa kanya. Kaya nga siya ay nagpapawis ng dugo. No? Habang nagdarasal siya, Panginoon, kung maaari sana, siya pinagpapawisan ng dugo. No? Ang Diyos na nagliligtas, pero may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan at bumuhay ng mga patay. Bilang Diyos, meron siyang kapangyarihan magpatawad, meron siyang kakayahan bumuhay ng mga patay. Pero yung pagkakataon bilang isang tao, siya mismo nanghihingi ng tulong. Amen? Ang kanyang himala ay tanda na ang kaharian ng Diyos ay narito na sa kanyang pagkatao. No, nung dumating ang ating Panginoon, nandyan na yung Diyos sa atin. Amen? At nararamdaman pa yung Diyos sa puso niyo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi sa Ephesians 4:75, ang kanyang pakataong kalooban ay sumusunod ng walang pagtutol sa kanyang banal at makapangyarihang kalooban. Hindi siya tumututol. No, maluwag niyang tinanggap kung ano ang kanyang misyon. Ito yung rason daw ng inkarnasyon. Bakit nangyari yun? Bakit ang isang Diyos naging tao, namuhay kasama ng tao, at bumalik sa kanyang pagka-Diyos? Ang inkarnasyon daw ay parang tulay. Tulay mula sa lupa na kinatutugtungan ni Kristo na patungo doon sa langit. Nilagyan niya ng dadaanan ang tao. No? Yung kanyang kamatayan ay naging bunga ng daraanan natin patungo sa langit. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sumasampalataya ako ang sagisag ng ating kaligtasan. Bakit kailangan tao? Bakit kailangan maging tao ni Jesus? Upang katawanin ang sangkatauhan at ialay ang sarili bilang sakripisyo. No? Sacrificial lamb. Noong panahon ng Israelita, para maligtas ang mga Israelita, kailangan nilang magpatugo, mag-ano ng mga tupa, ng mga kordero, maglagay doon. Para yung anghel ng kamatayan, hindi mawawala yung mga anak nilang panganay.
na walang sakripisyo. Si Jesus yun naging sakripisyo. Naging halimbawa na sakripisyo. Tulad ng tupa ng Pasko. Namatay siya bilang tao upang talunin ang kamatayan para sa ating lahat. No? Kung wala ang muling pagkabuhay, walang sisa yung ating pananampalataya. Amen? Amen. No? Para saan yung pananampalataya ito? Para saan yung pagtitipo na ito? Para saan yung mga misa? Kung walang kabuhay naman muli. Ngayon yung pangako ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit kailangan ng Diyos upang ang kanyang sakripisyo ay magkaroon ng walang hanggang halaga at bisa? Walang hanggan. Yung sakripisyo ng ating Panginoon, hindi ito natapos ng kanyang pagkamatay sa krus. Hanggang ngayon, umiiral ito sa bawat isang mananampalataya. Amen? Amen. Muli siyang nabuhay dahil sa kamatayan ay walang kapangyarihan si Diyos. Napagtagumpayan niya ang kamatayan. Ayon sa CCC, ang muling pagkabuhay ni Kristo ang bukbok ng katotohanan ng kanyang pagka-Diyos. No? You know me and you know where I come from. Ngunit kayo, sino ako para sa inyo? Kilala niyo ako. Alam niyo kung saan ako nanggaling. Bawat isa sa atin dito, kilala ba natin ang ating Panginoon? No? Pag nilayan natin, paano ko ba nakikilala ang aking Diyos? Paano ko nakikilala si Jesus? Siya ba yung aking panggagamot? Siya ba ang aking mabuting pastor? Siya ba ang aking tagapagligtas? Marami bawat isa sa atin. Siya ba yung provider natin? Siya ba yung nagbibigay sa atin ng lakas? Iba-iba yung pagkakakilala ng natin sa Panginoong Kristo. Iba-iba yung motivasyon natin bakit tayo naglilingkod sa Kanya. Pero isa ang tiyak. Nakikilala ng ating Panginoon ang Kanyang minamahal. Walang iba kundi ikaw yun. No? Ikaw yun. Kahit napakababaw pa ng pagkakilala natin sa Kanya. Yung ating Diyos. Mahalaga. Mahalaga ka. Tanging dahilan kaya siya pumunta dito dahil sa pagmamahal na iyon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.